Panibagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Isang di patukoy na resupply vessel ng Pilipinas at isang barko ng China Coast Guard ang nagbanggaan sa Ayungin Shoal. Ayon yan sa ulat mula sa TV network na pinatatakbo ng gobyerno ng China. Sabi ng China Coast Guard, Pilipinas nila ang may kasalanan sa insidente. Walang binanggit ang China na nasaktan pero ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, may isang sundalong nasugatan. Narito ang pagtutok ni Joseph Moro. Madaling araw kanina, nagbanggaan ang isang hindi pa kinikilalang resupply vessel ng Pilipinas at barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Base sa ulat ng Chinese state-run TV network na CGTN, iligal anilang pumasok ang barko ng Pilipinas sa dagat sa bandang Ayungin Shoal na tinatawag ng China na Renai Reef. Nagsagawa raw ang CCG ng control measures na naaayon sa batas. Sabi pa ng CCG, ilang ulit nila na binaliwala ng barko ng Pilipinas sa mga babala ng China at sinadyang lumapit sa isang barko ng China sa unprofessional na paraan na nagresulta sa banggaan. Lumabag nila ang Pilipinas sa international regulations for the prevention of collisions at sea. Ang Pilipinas nila ang may kasalanan sa insidente. Walang nabanggit kung minasaktan o may nasirang barko. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, may isang sundalong nasugatan sa insidente. Nagsagawa na ng medical evacuation at inaalam pa ang kondisyon ng sundalo. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, water cannon ang karaniwang ibig sabihin ng control measure ng China. Sa monitoring rin ni Powell, kita sa mga satellite image ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa may ibaba ng Ayungin Shoal nitong umaga at saka na lamang ito kumilos palapit ng Ayungin. It was down to the southeast, about 20 nautical miles southeast of Ayungin, and then just recently, in the last couple hours, has moved north to where the maritime militia have been. May 3 raw na barko ng China Coast Guard at 12 maritime militia vessel base sa automatic identification system na pinaka-ID ng mga barko pero maaaring i-off ito. Ayon pa kay Powell, tila iba ang naging taktika ng resupply mission dahil hindi ito pumasok sa silangang bahagi ng Ayungin Shoal tulad ng nakagawian. The Philippine Coast Guard would come in from the east and escort the resupply vessels directly into Ayungin Shoal. Who exactly was escorting the resupply vessel is not clear from the ship tracks. Ang Philippine Coast Guard ang nag-escort sa mga resupply vessel ng Philippine Navy ng Armed Forces of the Philippines. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, hindi raw kanila ang operasyon na to. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP hindi na raw papatulan ng anilay mapanlinlang na aligasyon ng China Coast Guard. We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines' exclusive economic zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.